I would like to begin by thanking the House Committee on Local Government, especially the Subcommittee on Local Officials and Personnel, for working overtime to pass the bills that seek to establish a Magna Carta for barangays, including House Bill number 3533, which I authored. These are measures that are long overdue. Ang panukalang ito ay bunga ng aking personal na karanasan bilang isang dating punong barangay o barangay captain. Sa barangay po ako nagsimula ng aking serbisyo publiko. Noong ko unang natutunan na ang pamumuno ay hindi nasusukat sa titulo, kundi sa malasakit para sa kapwa. Hindi sa utos, kundi sa pakikinig sa kinakasakupan. At bilang dating mayor at gobernador, lalo pong tumibay ang aking paniniwala na ang ating mga barangay officials ang tunay na frontliner ng ating pamahalaan. The first responders, the first point of contact, the ones on the ground, sila ang unang nilalapitan kapag may problema. Unang kumikilos kapag may krisis at kadalasan sila rin ang huling umaalis kapag tapos na ang mga problema. Malaki at malawak ang tungkulin at responsibilidad ng mga barangay officials sa ating mga komunidad. In practice, there are the executive, legislative, and judiciary at all rolled into one. Sila ang nagpapatupad ng mga programa ng ating pamahalaan, sila ang bumubuo sa mga ordinansa ng mga barangay, at sa pamamagitan ng katarungan pambarangay, sila ang namamagitan at nag-aayos ng mga nag-aaway-away sa mga komunidad. Sila rin ang katuwang sa peacekeeping at law enforcement sa mismong barangay. Walang ibang antas sa pamahalaan ng kasing lapit sa pang-araw-araw na buhay ng ating pong mga kababayan. At hindi natin maaaring kalimutan ang papel na ginagampanan nila noong pandemya. During COVID, our barangay officials saved us. Sila ang nagbantay, naghatid ng tulong, nagpatupad ng health protocols at nanatili sa komunidad kahit may panganib sa kanilang sarili. Kaya malinaw ang layunin ng panukalang ito. Una, kilalanin at pagbutihin ang kompensasyon at benepisyo ng ating po mga punong barangay kagawad, SK officials at mga barangay personnels sapagkat hindi makatarungan na sila ang nangunguna sa trabaho ngunit nahuhuli sa benepisyo. Ikalawa, tiyakin ang availability ng basic services at pasilidad sa bawat barangay. Mula barangay halls at health centers hanggang sa iba pang mga infrastrukturang kailangan ng komunidad. At ikatlo, palakasin ang kakayahan at katayuan ng barangay bilang institusyon upang mas maayos nilang magampanan ang papel nilang bilang pinakaunang unit na namamahala. This bill is about giving our barangay leaders the dignity and recognition they deserve. Hindi lang sila na tagapagpatupad ng polisiya ng mga barangay. Sila ay ating katuwang sa paghahanap ng solusyon sa suliranin ng sambayanan. Kapag pinalakas natin ang barangay, mas mararamdaman ng taong bayan ang ating gobyerno.